Supply ng kuryente sa mga lugar na apektado ng Bagyong Aghon at update sa Luzon Grid ating alamin kasama si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Asek Marasigan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Asek Mario, ilang power plants po ang naapektuhan ng Bagyong Aghon at kumusta po yung lagay ng mga power plants sa ngayon? Ang direkta or indirect na naapektuhan po ng Bagyong Aghon dito sa Luzon ay meron pong total capacity ng almost 2,500 megawatts. Ito po ay kasama ang ating 3 units ng pagbilaw. Kasama rin po dyan ang unit po ng ating Botocan na hydropower facilities. At meron pa pong mga ibang planta kung saan po medyo malaki po yung naapektuhan. Pero hindi po ibig sabihin nito yung planta po ang nagkaroon ng problema. Ang karamihan po rito sa atin na nagkaroon ng sira ay yung linya po na nagdudugtong buhat sa planta papunta naman po sa ating transmission facilities at substation. Kung kaya't inuuna po natin yung paggawa ng linya. Bukod po rito, alam po natin na ang Ilihan Power Plant, kung saan po ito ay sinusuplayan ngayon ng natural gas, gumagamit po sila ng tinatawag nating floating storage unit. Sa pagdaan po ng bagyo, kailangan po nating itago or ikubli muna yung floating storage unit para po maiwasan ang sakuna. Kung saan po, nakadagdag po ito sa pagkawala ng serbisyo. Pero sa ngayon po, nakabalik na po ang Ilihan Power Plant dahil yung po kanilang floating storage ay nakadaong na po doon sa dapat paglagyan at nag-umpisa na po mag-operate ang ating planta ng Ilihan. So 1,200 na po yung inaasahan natin na makabalik. Yun din pong San Buenaventura na isang coal facility sa Quezon, naayos na po yung linya nila kung kaya't nakabalik na rin po sa serbisyo. Datapwat kahit po nakabalik itong mga linya na to, ay meron pa rin po tayong deklarasyon ng red alert para po naman malaman natin kung hanggang saan tataas ang ating mga demand. Okay. Asek Mario, no, sa inyong assessment, ano po ba ang naging pinakadahilan ng kawalan ng supply ng kuryente sa mga affected areas ng bagyo? Well, actually po yung pong apekto ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente ay ano po yan, na-cover po natin halos buong Luzon dahil bahagi po yung pagdedeklara natin ng red alert, yung pong tinatawag nating manual load dropping or rotating brownout, ito po ay ini-apply sa kabuuang Luzon Grid kung saan kahit po hindi po nadaanan ng bagyo, nakakasama naman po sila doon sa tinatawag nating manual load dropping. Pero sa ngayon po, hindi pa po tayo nag-i-implement yan. Kayong mga oras na to, mamaya pa pong hapon, mag-uumpisa po yan ng 1:00, magtatapos po ng 4:00, at sa gabi po ay meron din tayo sa bandang 8:00 ng gabi hanggang 10:00. Asek Mario, nabanggit niyo po na online na po o nanumbalik yung serbisyo ng Ilihan at San Buenaventura. So ano pa po yung mga lugar na walang kuryente at kailan po natin inaasahan na manunumbalik ang serbisyo sa mga lugar na ito? Salamat po sa katanungan. Sa nabanggit ko po kanina, yung pong ating manual load dropping, ina-allocate po yan sa buong Luzon, hindi lang po doon sa mga areas na naapektuhan ng bagyo. Pero inaasahan naman po natin na in particular, yung pong pagbilaw na mayroon pong 3 units, mag-uumpisa po silang mag-online tomorrow. 7:00 po ng umaga, inaasahan po natin yung pagbilaw unit 3, mag-uumpisa po yun ng 7:00 ng umaga. At susunod na po naman dyan ang Pagbilaw Unit 1. Yun pong matatagalan ay yung ating Pagbilaw Unit 2 kung saan sa linggo pa po inaasahan nating makabalik sa serbisyo. Asek Mario, sunod-sunod din po yung paglalagay sa yellow or red alert ng mga power grid sa bansa na nakakaranas din po ng rotational brownout nitong mga nakaraang araw. May update po ba sa investigasyon ng DOE dito? Lahat po yan ay tinitingnan natin kung saan po pinag-aaralan natin ano yung mga naging sanhi ng kanilang mga outages. Ang mga planta po na yan na tinututukan ay yung po mga planta na naka-outage na bago pa po dumating ang Bagyong Aghon. Kung saan po, sa pagtatanya natin, kung mayroong mga planta talaga na kailangan ng tulong ng ating kagawaran,
para makabalik sa serbisyo, atin pong pupuntahan para alamin ang mga ito at mabigyan tulong po natin sila para makaahon kagad doon sa kanilang mga predicament at the moment. ASEC Mario, no? Sino po bang may pananagutan sa mga kaganapang ito at sa sitwasyon ng supply ng kuryente sa ating bansa? Sa ating pong unang pagtantiya po, ang hindi po nakakapag-comply doon sa tinatawag nating threshold pagdating po sa unplanned and planned outages ay ang mga generating facilities. Kung saan po, ito po ay ating minamatyagan at atin po namang ipapaalam sa ating Energy Regulatory Commission na katulong po natin sa pag-iimplementa ng mga regulatory function as well as po yung paglalapat nga po ng mga penalties kung sino ang malaman natin na hindi po nakaka-comply sa regulasyon na ini-issue ng Energy Regulatory Commission na naaayon naman po sa palisiyan ng ating Department of Energy. ASEC Mario, bukas po inaasahang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon at pero nasa panahon pa rin po tayo ng El Nino at naghahanda po tayo para sa La Nina. So ano po ang inaasahan ng mga kababayan natin patungkol po sa supply ng kuryente sa mga susunod na araw at linggo? Marami pong salamat ulit yan. Bali, ASEC Joel, ang nakikita natin, makakabalik na ang karamihan ng mga planta natin na naka-outage. Pero hindi pa rin natin inaalis yung ating agam-agam na baka magkaroon pa rin tayo ng yellow alert. Ang ibig sabihin naman ng yellow alert, hindi pa po yan, meron pa tayong sufisyente na supply ng kuryente kung saan po ang kakulangan ay nasa ating reserba. Kung kaya't ito po ay ating patuloy mamatyagan at iriribisa po natin yung tinatawag nating Grid Operating and Maintenance Program kung kinakailangan po. Kasi dito po nakalagay kung kailan at ano ang dapat na pag-maintain na ginagawa ng bawat planta. ASEC Mario, ano pa po yung mga hakbang ng DOE para maiwasan yung kawalan ng supply ng kuryente sa bansa? Ang mga hakbangin po na ating tinatahak sa ngayon ay ma-ensure po natin, masigurado natin na yung po mga bagong planta ng kuryente ay magkakaroon na ng kanilang commissioning date sa takdang panahon na kanilang tinatarget. Magkasama po yon na kasama po noon ang pag-i-ensure na ang ating pong mga interconnection ay nandoon na rin sa pwesto at operational na rin po. Dahil ngayon pong taong ito, inaasahan po natin na may karagdagang 4,000 megawatts na madaragdag dito sa Luzon na grid kung saan po 50% po niyan ay galing sa renewable at yung another 50% naman po ay manggagaling sa conventional power facilities. Somehow po, ito po ay magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na sa darating pong mga buwan, hindi na po tayo magkakaroon ng yellow or red alert. ASEC Mario, paalala na lang po sa ating mga kababayan, kaugnay pa rin sa pagtitipid ng kuryente. Ay maraming salamat, Yusek Marks. Patuloy po ang aming pananawagan sa ating mga konsumidor na sana po mag-observe tayo ng energy conservation or yung tinatawag nating wastong paggamit po ng enerhiya. Pagdating po sa paggamit ng kuryente, panatiliin po natin na malinis ang ating mga appliances at kung hindi po ginagamit, lalo na kung sa pangmatagalan, hugutin po natin to sa mga outlet. Kasi yung pong ating lahat ng appliances na gumagamit ng remote, meron pong tinatawag yan na phantom power, kung saan nagkukonsumo pa rin ng kuryente kahit hindi po siya natin ginagamit or naka-on. So panawagan po namin yan, energy conservation, gawin po nating way of life. Maraming salamat po. All right, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan.